Force, 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 force. Na-display na yung mga birch tree. Ayan guys, lumuluwag-luwag na dito kasi yung asukal natin, no? At nakakuha na tayo ng mga stock sa ilalim ng mga ano natin kasi nilagay na natin dito. So kung makikita nyo guys, puno yan sa likod. Dito lang hindi. Kapag hindi masyadong fast moving, pang retail lang. Ayan. No? So meron na din tayo. Ay, may entry na ang mga big sardines. So ayan. So ito may mga stocks tayo niyan. Hindi lang maitodo kasi hindi kasya. Huwag kayong ano, no? Ayan. O ganyan-ganyan nating sardina. Sabay kahit pa paano, no? O, meron pa din tayong stock ng ligo. Nandun lang sa baba. Hindi muna natin inano. Hinayaan muna natin na ano. Ganyan para mabenta. So, nagmamaanong mga ano, tag-ulan, Mami Par. Ewan ko ba, bakit ang bili ng ano, alam mo, lumakas din to, no? Hindi naman tayo masyadong malakas talaga sa gatas, diba? Marami lang talaga tayong stocks. Pero mula nung umorder tayo na kay Force, tsaka i-stock na tayo na, ano, ang lakas na niya, no? Lalo nung dinisplay natin dito. Kesa dun sa kabila, na nung, ano. Ayan, guys, oh. May stock pa kami niyan, oh. Ayan. So, si Jersey, nabawasan na din. Wala tayong ahente ng Jersey, guys. Ay, hindi, si, ano, EKC. May Jersey na siya. Ako, ayan. Ayan. So, ito, punong-puno na. Siguro, ano, may order ako ng meatloaf. Alam ko, eh. Wala sigurong stock si, ano, si Force. No? Tapos, yan. Ito, order tayo yan ulit. Tapos, ayan yung ating, so far, ang ating mga Lucky 7. Nilipat natin dito yung ating mga, ano. So, ganyan lang, guys, no? Ganyan lang ang ating ano, dito, maluwag dito, pwede ka mag-TikTok dito, sa totoo lang. Kasi talagang inalat namin tong space na to for ano, chichirya wala na kami tsaka candy talaga. No? So, ang bodega namin mukha ng ano, mukha ng kawawa na naman yung bodega namin. Oh, bilis ng bigas, oh. Oh, diba? Oh, ayan yung ating bodega. Ayan. 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 No? Ayan, 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 ayan. Pero, in fairness, kahit pa paano maganda rin ang sales today. Ayan, ating mga noodles, no? Unti-unti na silang lumuluwag. Pwede ka nang tumira ng ano dito, no? Beef. Lakas ng noodles din, ano, Jai? Yung pa isa-isa, dala-dalawa, no? Fairness. In fairness. Ito din, isa pa to. Jai, kumpletuhin mo yung display nito. Asan yung bago mong seafoods dyan na tong katsu? Ano mo yan, ha? Tinan mo tsura, oh, kalala. Ano yan? Pakarami natin cup noodles na stocks. Ayan, guys. Ayan guys, alam niyo po ba July 1, ang amin pong in-order na yellow today is 6 na sako. So, kaya lang siya nagkasya dyan kasi kaninang umaga, 2 muna yung binaba. So, nakakabenta. Tapos, ngayong gabi, 4 na sako. Tapos, nababawasan. Kaya nagkasya. Pero, kung hindi nababawasan, hindi magkakasya. So, kaya naman din kami umorder ng ganun kadami kasi nga, walang-wala na kaming yellow. No? So, ayan. Today, no, July 1. 6 na sakong yelo. First time, hindi, second time na yan na nangyari. Naka-6 na sako. Sa isang araw lang na order. So, bukas yan, ng tanghali, kalahati na lang matitira. So, kailangan mag-order ulit. Mga 3 sako in-order namin. Ganun, or kaya gabi. Ayan guys, pati paliligo dito na sa store kasi wala nang time sa bahay, no? Ayan. So, kapi tayo guys. O, sabihin nyo na akong weird. Pero talagang gusto ko pag nagbablog ako. Wala akong pulbos, wala akong kahit ano sa mukha. Actually guys, napakadalang akong magpulbos. Di ba, Jai? Napakadalang mo talaga pulbos. Pero lipstick, ito talaga gusto ko. Ito talaga ang favorite ko. Ayan. At kahit mahilig ako mag-lipstick guys, pasensya na sa mga boys na viewer natin ha. Hindi ako nagpapalit ng lipstick hanggat hindi na uubos. Napakatipid ko sa lipstick. Tingnan nyo naman. Kasi, nagli-lipstick lang naman ako pag aalis, pag magbablog. Kala nyo, baka mamaya, akala nyo, no? Kahit walang ligo, naka-lipstick ako. Hindi. Minsan, pag magbablog nga lang. So, yun, no? So, nagulat din, alam nyo, nagugulat ako, honestly speaking, guys, kasi, kahit 40 minutes, kahit 1 hour, ang aking vlog, ay, thank you. O, diba may midnight snack na? Paano papayat, no? Kahit 1 hour, nanonood kayo. Kasi, sa totoo na, parang mas gusto nyo yung mahaba ang video. Hindi ba kayo naiinip, mga kasari, mga kaano? Kasi, pag aanuhin ko, kahit ba sabihin pang 17,000 subscriber na tayo, tapos may mga videos ako na less than 1K, okay lang yun. Kasi sa 17K lang naman na, marami na yun, ha? Hindi ko meant ilang. Kaya lang, ibig ko ba sabihin, guys, sobra akong proud sa inyo kasi gusto nyong matuto, no? Daldal ng Mami Park, wala akong kausap, kayo lang.
Hindi, paminsan-minsan naman, may mga nag-PPM na subscriber, no? Tulad ni Ma'am Che, ayan, si Ma'am Malu, ayan, yun lang. No, tutuwa lang ako, no? Na minsan may si Sir Pablo, yan, nagte-text din sa akin yan. Dati nga naghihingi pa ng advice na ang dami niyang property, guys. As in, nakakalula. Nakakalula. Hindi ko mabigyan ng advice kasi sabi ko hanggat hindi ko nakikita yung area talaga, I cannot decide Baka mamaya tumira sumunod dun sa advice ko, mahirap na, no? Sabi ni Mama Lu, pwede na daw akong mag-business coach. Naku po, hindi pwede. Napakalayo, napakalabo. Kailangan mas malalim pa ang pag-aaral. Ang pag-business coach ay hindi basta-basta. Kaya alam nyo, kung ano yung napag-aralan ko at naranasan ko, yun lang ang nibablog ng Mami Park sa inyo. Kasi nga, it took or it will take like an expertise ang datingan, no? Para maging business coach ka. Yun ang ano doon. Kaya sabi ko nga sa inyo, hindi man ako veterana Siguro sa larangan ng sari-sari store, kahit pa paano, may ano na ako, may guts na ako ng konti. Pero, hindi pa talaga ganon. But I'm happy na marami kayo na kahit pa paano nakikinig sa Mami Park, no? At dahil dyan, itong shoutouts natin, ang nakaka-shocking, ang dami niyong tanong, may mga tanong, at actually, bago ako mag-vlog, pinag-iisipan ko kung paano ko kayo bibigyan ng advice, okay? So, eto, si Girl Pretty 00 again. Mami Park, ask ko lang, paano po pag bumaba ang sales at malaki ang purchase? At malaki rin ang cash kong hawak after inventory. Paano po ba ang tamang pagkwenta para malaman ang net income ko? Now lang ito nangyari sa akin na bumaba ang sales ko. Napunta po ba sa stock ko or parang may mali po? Salamat po. So, malalaman mo na, actually, hirap ako pag wala kayong figures. Hirap ako pag wala kayong figures. Kasi, maalala ko noon, meron tayong isang subscriber, taga Marilao lang siya. Hiningan ko siya talaga ng figures kasi hinahanap ko, actually, pati tindera ko nadami. Naghahanap nga kami na kung saan parang may nawawala na something doon sa kanyang mga figures. Kung hindi ko makwenta, hindi namin makwenta. Until I realized na mali ang pagkakasabi niya sa akin ng inventory niya. Yung tansya niya sa inventory niya. So, kahit pa paano nagawa natin ng ng judgment yun. Now, okay, ayan. So, Ma'am Girl Pretty, bibigyan po kita ng sample. Okay? So, para hindi ka malito. So, meron po tayong mga tinatawag na nag-negative tayo, pero it doesn't mean na nalugi tayo. Pero kung yung salita po, yung term or yung pagdating po dun sa sasabihin natin, kung kumita po ba tayo, honestly speaking, hindi po tayo kumita, no? Pero hindi tayo nalugi. Hindi lang nagkaroon ng magandang sales ng within the month. Kasi, ang pinagbabasihan natin dito ay yung monthly financial financial calculation, no? Kung ano ang nangyari na cash flow within the month. So, ang tanong ba, Mami Park, mababawi ko pa ba yun? Well, kung ang next month mo ay magpe-perform ng maganda, so, mababawi mo siya. Okay, so bibigyan natin ng sample. Hindi ko na po i-demo sa papel ha. Sasabihin ko na lang po kasi it's really late na. Okay, so, magtala po, humawak na ng ballpen at papel, no, para masundan nyo ako. Okay, bibigyan ko kayo ng sample. Meron pong total sales na 507,590. So, kaya naman, 507,590. Ngayon po, ang total purchase po ay mas malaki. 515. So, di ba po ba, ang ginagawa natin, total sales, less total purchase, less expenses. So, ang ating pong total purchase ay 515. Mas mataas siya compare sa ating sales. So, ilas natin. 515, 645 yung naging total purchase na mas malaki nga sa ating total sales na 507 lang is equals to nag-negative 8,055. Ngayon, ililes pa natin dyan yung expenses natin. 'Di ba? Magliles pa tayo ng expenses. So, pagpalagay na nating karoon tayo ng expenses na 15,000. Okay? So, sundan po ang Mami Park ha. So far po ha, ang lumabas po ay negative 8,055. Purchases pa lang po ang nababawas natin kay total sales. Ngayon, kung magkaroon tayo ng expenses na 15,000, so ililes pa natin. Less 15,000.
is equals to nag-negative 23,055. Okay, Mami Park, paano ko po malalaman kung kumita po ba ako? So, i-apply natin dito ang ating profit margin formula. And it expresses by percentage. Okay. So, Mami Park, di ka naman gumagamit ng percentage. Yes, gusto lang natin makita kung papaano gumalaw at nangyari ang lahat ng ganap. Kasi sa profit margin po kasi, yan po ay, kumbaga ba ay, kinukwenta po natin yan pagkatapos ng net income, no? So, kaya po, ang lumabas po na net income natin ay 23,055 or 23,055. Kasi, na-minus na natin yung ating total purchase, mas mataas pa nga sa ating sales, and then, minus pa natin yung ating expenses na 15,000, kaya po nag-negative 23,055 ang ating net income. Okay? So, ito na yung net income natin, negative 23,055. Ngayon, to apply the profit margin, ano po ba ang formula? Net income, so may negative na tayo, negative yung net income natin, pero kikwentahin pa rin natin. Net income, negative 23,055, i-divide po natin sa total sales. Di po ba may total sales po tayo na 507,590. So, divided by 507,590 is equals to negative 0.045. Ita-times po natin sa 100. Times 100. Lumabas po na hindi na tayo kumita, nag-negative pa tayo ng 4.54%. So, ibig sabihin, nalugi po tayo. No? Hindi na tayo kumita, nalugi pa ng 4.54%. Okay. Pero lugi nga ba? Hindi. Okay? Liliwanagin ko. In what way, no? In what way na hindi tayo mawawala ng pag-asa? Kasi within that month lang naman yung performance. So may next month pa. And then titingnan mo naman ang iyong inventory. Kung nahandoon, hindi lang nabenta. Okay? So wag kayong masisiraan ng loob na hala. Pero kung tatanungin niyo po talaga, hindi kayo kumita na negative pa, nalugi talaga kayo within that month. Ito ang magiging kasagutan. Makakabawi kaya. So, kailangan maganda ang performance sa mga susunod na buwan ng ating tindahan. Kasi pag nagpatuloy ito, ang mangyayari, babagsak ang negosyo. Magpapaluwal ka lang ng magpapaluwal. Kung baka mamaya dadating sa point, niloloko mo lang sarili mo, kala mo kumikita ka, hindi naman talaga. No? Kasi ako, honestly speaking, dito sa tindahan ko, wala akong ibang source of income. Wala talaga. Hindi to lahat. No? Kung ano lang yung part ng negosyo, yun lang talaga ang nagpaparuling at ano. Ang kagandahan lang nga kasi, dahil may mga terms na ako, yun yung tinatawag natin kasi may leverage na tayo, we able to survive. No? At the same time, nakakuha pa tayo ng net income. Nasusustain yung ating sinasabi nating as ito ang ating bread and butter. Okay, so tandaan nyo po, may negative po tayo na 4.54. Kunwari ngayong June yan. So ngayong July, gawin nyo ulit yung ginawa natin. No? Ngayon, kapag nag-positive na, tingnan nyo kung na-cover up. No? Kung na-cover up ang ating negative. Mami Park, paano po ba malalaman? O halimbawa, ay yung 4.54 na negative 4.54 na profit margin natin, ay nagkaroon tayo ng profit margin na 10% or 8% or 7% ng July. So, i-minus mo lang yung negative 4.54 mo. Nabawi mo na. Yun nga lang, mababa lang nga ng konti ang naging kita mo. Pero, nakasurvive. Diba? So, ganun lang po yun kasimple. Kaya po importante, bakit ko po laging sinasabing dapat maganda ang sales, mataas ang sales. Kasi, diyan magkakaanuhan kung magkano ang naglarong profit margin within the month or within a year ng iyong negosyo. So, nagets po ba? Kahit po negative ang lumabas, kailangan po kwentahin natin ang net income. Kahit po mas mataas ang total sales mas mababa ang total sales natin, ililes natin ang ating mas mataas na purchases. And then, ililes pa ulit ang ating expenses. And that would be negative net income. Para naman po, malaman natin kung ano ang nag-negative na profit margin natin, ay gagamitin natin ang formula
ng profit margin, which is yung ating nag-negative na net income, i-divide natin sa ating naging total sales na mas mababa pa sa purchases natin, and then ita-times natin sa 100. So, lalabas po dyan, it will express as percentage. 'Di ba? Kasi yun po ang profit margin. It expresses in percentage. So, katulad nga kanina, nakuha natin negative 4.54 ang lumabas na ating profit margin. Negative, no? Negative 4.54. Ngayon, sa July, kapag nagkaroon ka ng magandang profit margin, i-less mo na lang to. No? Halimbawa, nagkaroon ka ng profit margin na 8%, 10%. I-less mo na lang tong nalugi mo nung month ng June at nakabawi ka na, no? Maliit man ang nakuha mo, at least nabawi mo. Kasi ang profit margin naman po, nag-e-express naman po 'yan after naman ng expenses. So labas na expenses mo niyan. Kapag nagkikwenta ka na ng profit margin, labas na ang expenses mo. So kung makakapagpalabas ka ng 8%, 10% na profit margin sa next month ng July, edi i-minus mo yung nalugi mo naman ng June. So, bawi pa din. So, kaya importante, sales ng malaki. So, may tanong kasi si Ma'am Pretty Girl, kung Mami Park may hawak naman daw siyang malaking cash. Regardless na may hawak ang malaking cash, hindi naman natin pag-uusapan yan. Kasi, yung cash na yan, makikerry yan, no? Makikerry yan doon sa next month. Gawa kasi ng negative ka naman. Wala ka naman talagang net income. So, kung iyan ay nag-positive na may net income ka, at kakabigin mo, withdrawin mo yung net income mo, pumunta ka doon sa kung magkano ang lumabas na net income mo, kabigin mo doon sa cash na natira. Nagets po ba? Kung halimbawa na nakapagpalabas ka ng magandang sales, tapos kakabigin mo yung net income. Halimbawa, nagkaroon ka ng net income na 50,000. Tapos, may hawak kang cash na 60,000. No? Galing yan sa mga naipon na natirang sales mo. So, kung doon mo kukunin mo yung 50,000 sa 60,000 na cash na natira mo ng end of the month. Ngayon, may matitirang 10,000. Diba? So, yung 10,000, i-carry mo na yan sa next month. Kaya, ang magiging kwentahan mo yan, cash plus the sales ng July 1. Nagets po ba? Okay? So, paano ka makakakuha ng net income mo? No? Kung halimbawa ay kailangan mong kabigin yung cash. No? Kung ano yung natira na cash at nakapagpalabas ka ng net income, edi kunin mo doon. Halimbawa nga, nakita mo sa kwentahan mo ay may 50,000 ka na net income at may hawak kang cash na 60,000, edi kabigin mo, and then yung 10,000, yon ang running cash mo plus the inventory mo para magsimula ka ng transactions or ng bentahan ng July 1. Mami Park, eto ang tanong. Paano naman po kung ang nangyari ay napalabas ko yung net income ko na 50,000, halimbawa, pero ang hawak ko lang na cash ay 40,000. Ibig sabihin, kulang pa si store ng 10,000. Paano po iyon? Ngayon, ibig sabihin lang nun, hindi pa naibebenta. No? Kulang pa ang hindi masyado din maganda yung sales mo, kaya lang hindi ka nakapag-iwan ng cash na o na ipalabas mo na ang cash ay makukuha mo ang net income mo ng buo. Ngayon, kung gusto mong mabawi, bawiin mo sa end of the month. Halimbawa, kulang pa sa'yo si store ng 10,000 dahil supposedly 50,000 dapat ang kikitain mo, ang net income mo, pero ang cash lang na meron ka ay 40,000. So may utang pa si store na 10,000 sa'yo. Yung iba, ako sa akin hindi ko na siya binabawi. Gawa kasing transaction siya within the month eh. Wala akong choice kundi dapat supposedly ang net income ko ay 50,000, 40,000 lang ang nakuha ko kasi 40,000 lang yung cash na meron si store. Ngayon, kung gusto ko naman siyang bawiin, the next month before mag-end, kung malaki ang hawak kong cash at nakuha ko ang aking net income and then may natira pang cash at kung may utang pa sa akin si store na 10,000 nung nagdaang buwan dahil sa net income ko, pwede ko namang kabigin, no? But sa practice ko guys, hindi ko yun ginagawa. Sa practice ko lang sa akin, pero sa inyo po pwede nyo gawin. Eto guys hindi ito pinag-uusapan yung in a manner of right accounting process, no?
simple computation lang to, personal na pagtatala. Okay? So, disclaimer lang ha. Kasi ganun po yung ginagawa ng Mommy Park. Kung ang cash lang na meron na hawak ko at yun lang din ang pwede kong makabig, yun na lang ang kakabigin ko. No? So, paano ko ba sasabihin? So, yung iba kasi, pwede, binabawi the next month before mag-end ang next month. No? Kung may hawak na cash, kung maganda yung cash na lumabas at nakuha mo yung net income mo that month, and then, may utang sa'yo nung nakaraang month si store, pero may sobra pang cash kang hawak after mong makuha yung current month na net income, walang problema. Kasi everything naman is all your decisions. No? So again, inuulit ko, this is not the right manner when it comes to accounting process. It's just that personal lang na pagtatala. Kasi dito, iniiwasan natin na basta-basta na lang kumukurot tayo sa tindahan nang hindi naman nababase sa lumabas na ating transaksyon. Kasi kung meron naman talagang ibibigay si store, walang problema. Kaso kung wala at nakatenga pa sa stocks, as a sari-sari store owner, hinahayaan ko na lang siyang mag-rolling pa. No? Kasi nakuha ko naman yung net income ko eh. Yun nga lang, may utang pa si store sa akin ng nakaraang buwan, pwede ko naman siyang bawiin sa susunod na buwan kung may makakukuha akong cash. Ganun lang naman siya kasimple. Kaya nga minsan may mga withdrawals tayo, 'di ba? In the middle of the month, nagwi-withdrawal tayo. So, pwede naman 'yon as long as lagi lang nating tinatala. So, nagets po ba, Ma'am Girl Pretty? Kasi kung ang gamit nyo po na pagtatalain katulad ng ginagawa ng Mommy Park, dapat po ay masundan nyo, no? Sana nagets, no? Sana nagets at sana alam ang profit margin. Importante po ang profit margin. Alam nyo po, hindi kayo maniniwala. Ayan o, apakatagal na nito. Mula nung diniscuss ko ang profit margin, nandito na yan sa tabi ko. Lagi ko na yan katabi. Kasi dito ko nga po tinitingnan kung gaano ang naging gaano ang naging kinita ko sa month ng ganito. As every month. No, after ng expenses. 'Di ba? So, ganun po ang Mommy Park. So, I do hope na nasundan na, no, Ma'am Girl Pretty. Okay, so mag-next na tayo. Si Mary Grace de los Santos, sabi niya, late na naman ako nakapanood, Mommy Park. Medyo busy sa therapy ng tatay ko. Nakaka-inspire ka talaga, Mommy Park. Yung down na down ka na, manood ka lang, buhay na naman, ang dugo ng tindera. Ayan, I do sorry, Ma'am Mary Grace, no, to what happened to your dad. Alam niyo po, namimiss ko din ang totoo kong dad, yung biological father ko. Siguro kung nakikita niya ngayon kung ano yung meron ako, sobrang tuwan-tuwa yun. And I'm pretty sure na magkasundo sila at lagi niyang dadalawin yung si Daddy Park, no? Kasi alam niyo na, no, si tatay. Kasi si tatay, kahit naman hindi siya naging ganun kabuting asawa kay Mommy. Nung kami naman ay lumalaki, kahit papaano naman bumawi si tatay ko na naging maayos naman yung relationship namin bilang mga anak niya at bilang siya ay tatay namin. Sa totoo lang, kahit masalimuot yung pinagdaanan ko when I was a kid, papa's girl ako, no? Kasi syempre yung mga away, it's between my mom and my dad. That time wala akong muwang, no? So nasabi ko lang naman. But I really miss him kasi wala ako sa tabi niya nung nagkaroon siya ng mga operations kasi that time I was pregnant to care. So kaya sobra akong frustrated, sobra akong nalungkot kasi nga I thought he's going home na, about to go home na after the operation ng kidney niya. But he didn't make it. So kaya sobra akong, if ma-remember ko, that was 2012, no, na hindi nabutan na ng bunso ko ang kanyang lolo. Nabutan naman ni Kauri, hindi na niya maalala yon kasi baby pa siya. So I'm so happy na ngayon kahit paano bumabawi naman ako sa kay Mommy, sa nanay ko, and even I have my stepdad. Doon ko na lang pinadadama sa kanila yung kung ano yung pagkukulang na sana na sana I was there nung mga time na nahihirapan siya kasi syempre paborito din akong anak noon, 'di ba? So kaya parang mabuhay ka, Ma'am Mary Grace, okay? Just hang on and just pray. And wag mong pababayaan din ang negosyo, no? Kasi it will sustain you, it will help to sustain para ma-look after mo ang dad mo
if ever na may mga kapatid ka or sino man na po pwede namang mag-alternate for you, huwag mong pababayaan ang sarili mo. Kasi kapag ikaw mahina, mas lalong magiging mahina sa part ng tatay mo. No? So, ibigay na natin yung best relationship or best moments and memories na maibibigay natin habang nabubuhay. Kasi, like me, I have regrets. But, hindi ko naman ginusto na dumating sa ganung part kasi nga I was already have a family, no? I'm about to give birth na to care. Naalala ko siya. Thank you, Ma'am Mary Grace de los Santos. Ayan, Ricky Anuevo, sabi ni Sir Ricky, shout out Mami Park, I was in vacation, kaya now lang naka-view sa video mo. Tanong lang po. At naobserbahan ko habang nasa Pinas ako sa tindahan ni Mrs. Ang monthly sales niya is umaabot ng 1.7 M. Now, paano ko pa malalaman kung magkano na ang inventory niya o laman ng tindahan? Ayan, kulang na naman tayo sa mga figures, sa mga given. No? So, hindi ko po maaano yan, sir, kasi wala po tayong tulad halimbawa ng expenses, ng total purchase. So, wala tayong makakount dito, wala tayong maa-accounting kasi nga, kulang ng figures, kulang sa ating para magawa natin. However, congratulations kasi it is like around 57,000 or 55,000 per day. Kasi kung 56,666, no? Ganun po 56,667 a day. Ganun yung nagre-range na kanyang sales a day. So, tama ako, almost 57. So, kung nasa 1.7 na sales. Okay, so hindi natin yan maaano, sir. Kasi unang-una, kaya na kailangan alam natin yung total purchase, yung expenses. Gawa po kasi meron po kasing tulad ko, halo po ang retail and wholesale sa akin. Mas lamang ang retail sa akin. So, kasi pagdating sa profit margin, pagka in-apply natin yung profit margin formula, doon lang natin malalaman kung magkano ang kinita. And when it comes naman doon sa laman, hindi rin natin malalaman kasi wala tayong given ng beginning inventory and para maanuhan natin ang ating ending inventory, no? So, ang hirap pong Sir Ricky Anuevo yung tanong nyo, gawa nga kasi ng kulang sa information. So, next time, every time na hihingi po tayo ng mga advices, no? Ibigay nyo na po yung mga figures, yung total purchase, expenses, total sales, yan, lahat po, no? Kung nagbigay po kayo ng promo and discounts, and then beginning inventory, and yung ending inventory, saka na lang natin malalaman yan pagka na-calculate na natin lahat, no? So, importante po yon. Okay? So, sir, welcome back, sir, no? And thank you for having here again in my channel. Thank you po. Kaya pala matagal-tagal din kayo nawala. Nagbakasyon po pala kayo. Sweetie Juvar 3685. Wow, Mami Park, ang dami mong napamili sa loob sa isang buwan. Lakas talaga ng tindahan mo. Saka yung benta ng yelo, lakas din. More blessings, God bless. Thank you, Ma'am Sweetie Juvar. Lawrence W. Kuwait. Wow, bongga ang alak. Number 1. Hehehe. Yes, number 1 talaga ang mga liquor drinks and refreshments ng Mami Park. And then, next nga ang ating mga sigarilyo. Kaya nga, di ba, laging sinasabi, number 1 malakas sa tindahan ay ang sigarilyo at alak. Bisyo pa man din, ano? Ayan. Lord CFW again, nakakatuwa, nakita ko na naman si Lola Park, si Nanay Park. Ayan. Deliana Santos, gandang hapon, Mami Park. Lola Park, mag-iingat po kayo palagi. Thank you po. Sherilyn Gape, sabi niya, Mami Park, nasa trial and error po ako ngayon sa pangalawang na tindahan ko po. 6 days pa lang po ako ngayong araw. Dinadaan-daanan pa po ako ngayon ng mga tao. Sana po dumating yung time na pumasok po sila sa tindahan ko. Mami, ilang months po, Mami, ang trial and error po. Thanks, Mami. Ayan, sa trial and error method, usually it takes 6 months to 1 year. Sa ngayon sa panahon ngayon, kailangan makita mo na kagad yan within 6 months. Meron ng improvement and kung kaya, expansion, di ba? No? So, God bless and congratulations for your second store. However, apply all the things na natutunan and don't apply anymore sa mga things na nagkamali ka. And magdadasal palagi and syempre yung customer service, no? So kahit sabihin pa na kung walk through yan tindahan mo, mas maganda na pag ganyang nagsisimula, ito pinakaano ko, dapat merong nasa labas para mang-enganyong pumasok, no? Nandun lang. Alam niyo po ba, may mga restaurants and
paano ba yun, and stores na meron silang asheret sa labas na tinatawag yon. Kasi nag-asheret na ako eh. Asheret na nakabantay sa labas, and then nagma-marketing, no? Or nandun lang just to welcome the people na na dumadaan. So better na kung wala ka namang tindera at ikaw lang, kahit sa labas tambay kayo, and then ngiti ka sa mga no, it would be like parang ang weird and galawan. But if maghihintay ka sa loob lang, mas mabuting pumuronta ka, kasi ganun ang diskarte ko talaga dati pa. Huwag ka sa likod, huwag ka sa loob, lumabas ka, doon ka sa may harapan ng tindahan mo, so that people can see that there is someone ready to serve them, no? Pagpapakita yon ng pag-i-invite mo sa mga taong dumadaan na, hello, may tindahan kami, pumasok kayo, welcome, ganyan. So kaya kung mapapansin nyo kapag kahit sa mga ibang mga tulad dito dati, yung namimili pa ako sa Novo Pandi. Dati nung busy, wala kang makitang sales lady sa pinto. Nahandun sa loob at busy dahil busy. Pag medyo matumal, makikita mo nandun niya sa tabi ni guard. Dati si guard ang nahandun lang sa pinto. Ngayon, kung may mga 2-3 sales lady nandun sa labas. And then ngingiti ang lahat ng dadaan, lahat ng mga hello ma'am, welcome po, kahit doon naman talaga sa halos kalsada naglalakad, hindi doon sa parang pinaka-space nila na So ganun yon, marketing strategy ang tawag doon. Ma'am just a piece of advice, Ma'am Sherilyn Gape. Si Ma'am Sherilyn Gape po, napakatagal ko na pong subscriber and viewers ever since the world began. I'm so happy and glad you are here, no? Alam kong busy ka, congratulations sa'yo. So just a piece of advice, i-work out mo yan, no? Until such time na nakaka-invite na kayo, nakakainganyo na kayo ng mamimili, hanggang sa hindi nyo na kailangan pang gawin yun. Okay? So dito kami, kapag matumal, talagang ang gusto ko ang mga tindera, nandyan sa labas. Malayo pa lang. Tamaan nyo na. Di ba, Jay? Pagka mahina ang sales, naku po, Jay, magsayaw na kayo dyan. Loko lang, ko lang yon, joke lang yon. Pero yun. Kailangan bumuronta ka. No? It's a part of marketing strategy. So, yun lang. Ganon. Okay? Lourdes Mabana, sabi niya, natutuwa ako kay Lola Park pag nagsalita. Parang ikaw, mami, mag-ina talaga kayo. Oo nga, parang gumaganda si Lola Park. Hiyang, mami, magtinda si Lola Park. God bless Lola Park. Naalala ko si mama sa'yo. Honestly speaking, sa lahat ng mga anak, no, ako nagmana sa kanya. Tapos meron kaming kapatid na lalaki, ganun din, mabunganga. Pero mas matindi yun kaysa sa akin kalalaki. Ewan ko sa diko ko, ba't ganun? So yun, ganun, no? Siyempre, mas gugustuhin ka na magmana ako sa nanay ko kaysa naman saan ako magmamana sa ibang parents. Pero I take it as a compliment, no? So thank you, and happy ako na nakikita, I able to include Lola Park sa ating vlog. Bukas pupunta ako doon, kaya lang wala daw siya. Mag-accounting ako ng kanyang dahil hindi ako nakapunta today. Pero hihintayin ko na lang siya. Dadalawin daw niya kasi si Princess kasi may sakit yung pamangkin ko. So, yun, no? And if ever ay mag-update tayo sa ating Lola Park tindahan, no? So, si Lola Park niya talaga ay natutuwa ako sa anong outcome nila ngayon dyan. Medyo nakikita ko yung sarili nila kahit paano naka-adjust na. Koshab Shabit, thumbs up. Si Ma'am Koshab Shabit po ay foreigner friend natin dito sa YouTube. Ma'am Koshab, I love you, I miss you. I really do sorry if I cannot able to catch you up in your live, but I try my best again to catch you up again. I hope soon. I'm pretty busy, no? And that's it. Always take care, and God bless, and stay pretty. Ayan. And then Ellen Pilar, hi Mami Park, always watching, God bless you, love you po, love you too. Rona De Pablo 9213, good morning Mami Park. And then Teresita Baron, good morning Mami Park. Okay, that's all for today's video. Thank you very much everybody for watching my vlogs every day. Even napakahaba, you still eager to listen, and thank you. And this is Mami Park, and this is Team Park, nagsasabing tindera is my proud career fighting. Bye!